Bagamat si 99W itinuturing na remnants na lamang pero nanatiling aktibo sa ating tropical cyclone monitoring. Kabilang na si 99W. Pero pag ulan, naiiral pa rin silang bahagi ng bansa kasama na ang parte ng kanluran ng Palawan, Zamboanga at Davao Region. Bunsod pa rin ng Near Equatorial Trough Extension ng ITCC dito sa silangan ng baybayin ng Mindanao magpapatuloy. Pero nalalabi ng bansa ay mas maaliwalas, maaraw at asahan ang mainit na panahon maghapon. At climatological report for the month of April papahapyawin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng Mayo, May 1, 2025. Ang oras nating Boss Mike may maga ay alas 10:25 na ng umaga. When I stepped in the room, I bring the heat like the month of June. Crank the volume, make the bass go boom. Wild out like we some wild baboons. We go bananas to the tune. I wanna throw bows, give me elbow room. When I'm out my cocoon, I'm ready to consume this food, cause it's a holiday. Party as I celebrate. And Yes, that's the way we do totoo it. yan mga We get a little folks. loopy It's off Labor the Day, groove. kaya holiday na naman tayo mga ngayon. At since holiday po ngayon ay wala po ngayong mga pasok sa ibang mga o iba nating mga companies ngayon para i-celebrate ang araw ng Labor Day ngayong araw ng Mayo 1. So inasahan naman natin ang mga iba't iba na namang mga rally na mga manggagawa. Inaasahan na po natin yan. Taon-taon naman po yan nagaganap po ang rally para sa ating mga manggagawa. Hopefully hindi masyadong malawakan ito. At dahil sa maraming ngayong problema ang kinakarap ng bansa, ay hopefully ay mga minimal lamang ang magkakaroon ng mga gaganawing kilos protesta. Dahil inasahan natin ang panahon ngayon ay magiging matindi ang ating alinsangan ngayong araw. At dahil sa matinding ating alinsangan, ay posible ang mataas din na probability na magkaroon ng mga heat stroke ang mga kababayan natin na magsasagawa ng rally ngayong araw. At dahil sa tilikang araw, may kasama rin tayong mga lightning strikes. At base sa ating lightning detection system ay aktibo na 31 lightning strikes ang nadedetect, lalo na sa kanlurang bahagi pa rin ng bansa, especially bandang Palawan, at ilang bahagi sa Southern Luzon. At dyan sa may bandang Hilaga naman ay ang kanluran ng Zambales at ilang parte dyan sa bandang Isabela, Aurora Region. Aktibo rin ang mga water vapor base sa ating Doppler radar imagery. Bagamat hindi masyado sa Metro Manila dahil medyo overcast and gloomy po tayo, pero nakataas ang thunderstorm watch sa Southern Luzon base dito sa data feed, natatagal daw ng 12 hours, especially dyan sa may bandang Bicol Region. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds naman ang umiiral dito sa amin sa Caloocan ngayon. So medyo gloomy kami pero tuloy-tuloy ang maaraw at malinsangan pa rin sa amin, sa paligid. So expected pa rin ang matindi ang alinsangan at mataas na heat index despite na overcast kami ngayon. At dahil sa medyo nagiging makulimlim minsan, medyo hindi pa masyado ganun kataas ang aming air temperature, pero expected mataas ang magiging heat index pa rin maghapon. Sa lowest temperature na tala naka-weather station kaninang 5:29 AM nakapagtala kami ng lowest of 27.1 degrees Celsius. Kahapon nasa 35.2 degrees Celsius. Ang aming highest air temperature kahapon yan ng alas 2 ng hapon o 2:33 PM kahapon. So ibig sabihin mataas pa rin ang heat index namin sa huling araw kahapon ng April 30. Umabot po yan ng 49.2 degrees Celsius ang naging init pandama namin sa Caloocan. At gaya ng ating laging pinapaliwanag o nire-report ng mga nakarang araw, ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng matinding heat index kahit unang linggo po yan ng May 2025. Ang kaibahan lamang, tataas po yung mga forecast ng mga localized thunderstorms natin ngayong unang linggo po yan ng May. At naranasan nga po natin yan simula noong isang araw hanggang kahapon. Since heat index na pinag-usapan natin, tingnan natin yung magiging heat index forecast
sa amin sa Caloocan at sa iba't ibang panig ng bansa. Just in case, as of 8:59 AM, ang huli naming highest heat index ngayon, nasa 43.4 degrees Celsius kagad na nasa danger status. At parehong-pareho yan sa forecast na 43 degrees Celsius ngayong umaga. So, yung ating monthly average humidity na ngayon dahil month of May na ngayon ay nasa 69% yung average monthly humidity. Yung average monthly humidity natin for month of May ay nasa 69% po. So, halos hindi ganun nalalayo nung last month ng April. So, dahil po yan ay medyo mataas ng konti yung ating average humidity, ibig sabihin, medyo bumababa po yung ating heat index pagpasok po ng May. Dahil nga po ito yung mga buwan na kung saan naghahati na o namamagitan na yung klima natin mula sa hot dry season patungo naman sa tag-ulan, sa rainy season naman. So sa ngayon ay 43 degrees Celsius ang heat index namin, inaasahang forecast, which is nangyari nga po ngayong umaga. At inasang magiging pinakamataas sa amin na abot down ng 48 degrees Celsius ngayong alas 1 hanggang alas 2 po ng hapon. So mukhang grabe ang magiging heat index namin ngayong araw. So kung titingnan natin sa unang linggo o first 7 days dito sa amin sa Caloocan ay manatili pa rin above 45 degrees Celsius ang magiging heat index sa amin hanggang May 7 na po yan. So aabot sa pinakamataas na 46. Pero expected namin na pinakamataas 49.4 degrees Celsius bukas po yan ng 2 ng Mayo. So mukhang mainit pa rin kami dito o mataas pa rin ang heat index namin sa Caloocan. Sa iba't ibang heat index naman, sa iba't ibang panig ng bansa, tingnan natin kung ilan ang kanilang magiging heat index ngayong araw. Base sa forecast, 40 degrees Celsius dyan sa may bandang Ilocos Norte ang expected na heat index sa inyo dyan at inaasahang pinakamataas sa inyo mamaya ala 1 hanggang alas 2 po ng hapon hanggang 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa inyo dyan. Sa Tugigaraw naman, expected heat index ninyo dyan base sa forecast 42 degrees Celsius at aabot sa danger level na maximum hanggang 47 degrees Celsius. Mamayang alas 2 daw yan ng hapon yan. No? Aabot ng 47 degrees Celsius daw ang pinakamataas na magiging heat index sa Tugigaraw. So wag din masyadong magbibilad dahil matindi pa rin ang init. Sa bandang Santiago Isabela naman ay 40 degrees Celsius ang kasalukuyan ninyong forecast heat index pero aabot sa danger level na hanggang 44 to 46 degrees Celsius starting mamayang alauna hanggang alas 2 po yan ng hapon. So mainit pa rin. Sa may bandang Dagupan, Pangasinan naman, ang heat index ninyo ngayon dyan, forecast po ito 43 degrees Celsius ang expected pero aabot daw yan mula sa 44 hanggang 45 degrees Celsius. Magsisimula yan ngayong tanghali, 12 o'clock PM at tuloy-tuloy yan hanggang alas 3 ng hapon. So matindi rin ang init pa rin sa inyo dyan sa Pangasinan. Ingat po mga folks. At sa Tarlac naman, sa Central Luzon, heat index ninyo dyan, 42 degrees Celsius ang expected forecast pero aabot sa pinakamataas na hanggang 48 degrees Celsius ang heat index ninyo. Mamayang alas 2 po yan ng hapon. So delikado rin magbibilad maghapon. Mula naman sa parte ng Batangas, ang inaeksahan natin na heat index sa inyo dyan ay abot ng napakataas 45 degrees Celsius agad ngayon. Pero aabot pa rin yan hanggang 47 degrees Celsius ngayong tanghali, mga 12 o'clock PM po yan. So madelikado rin, magbibilad masyado dahil napakataas din ang heat index ninyo dyan sa may bandang Batangas City, Calabarzon. Sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro naman ay expected heat index ninyo dyan 43 degrees Celsius ngayong 10 pero aabot yan sa pinakamataas na hanggang 44 degrees Celsius ngayong 11 o'clock AM to 11 o'clock AM ang pinakamataas ninyo na aabot daw ng 44 degrees Celsius highest heat index sa Batangas. Sa may bandang Cebu naman, ang heat index ninyo ngayon dyan, 41 degrees Celsius forecast. Inasang aabot yan sa hanggang 44 degrees Celsius ngayong alas 1 o alauna ng hapon po yan. Naaabot daw sa 44 degrees Celsius, highest na magiging peak heat index ninyo dyan ngayong araw. So mainit pa rin sa inyo, wag din masyadong magbibilad. Sa Mindanao naman, sa Davao City, well, expected heat index sa inyo dyan, medyo mababa, 37 degrees Celsius lamang. At aabot lang sa pinakamataas na 38 degrees Celsius starting ngayong 11 o'clock hanggang alas 2 po yan ng hapon. So medyo mababa ang heat index sa inyo dyan. Well, dahil nga po mas madalas kayo inuulan ngayon dyan,
bunsod ng Near Equatorial Trough or Intertropical Convergence Zone embedded. At sa Zamboanga Peninsula naman, dahil sa patuloy kayo inuulan pa rin dyan, hanggang 34 degrees Celsius expected heat index sa inyo dyan, at pinakamataas sa abot pa hanggang 36 degrees Celsius, starting yan mamayang alauna ng hapon hanggang alas 4 po yan ng hapon. Alas 3 ng hapon. Kasi alas 4 magiging 35 na eh. So hanggang alas 3 lamang po na hanggang 36 degrees Celsius ang inasang highest heat index ninyo dyan. So medyo mababa, despite na hindi umabot ng 48 degrees Celsius, natiling extreme caution pa rin. So wag pa rin baliwalain ang ganyang heat index. So lalalabi ng Mindanao, medyo mababa ang heat index sa inyo, pero mula sa bayban ng Visayas hanggang the rest ng hanggang Nodo Luzon, mananatili pa rin napakataas ang ating heat index. So iwasan pa rin magbibilad, uminom ng maraming tubig dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating magiging alinsangan. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX16 past 24 hours, ang San Jose Occidental Mindoro nakapagtala sila ng highest of 37.4 degrees Celsius na air temperature in past 24 hours. Sa Iloilo naman, ang Baguio, sa lowest temperature naman, sa Baguio, medyo bumaba sila ng 16.5 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. At sa Iloilo naman, nakaranas ng 93 millimeters ang bahagi ng Cotabato. Kami kahapon, sa huling araw ng April, 2.4 millimeters ang inulan sa amin. Kaya tumotal ng 49.2 millimeters na above average po ang inabot sa amin. So, titingnan po natin for the month of May dahil ang aming May average rainfall umabot ng 198.8 mm. So mukhang malakas-lakas o marami-rami na po yung ulan dito. So malalaman natin kung mahihigitan o mapapantayan ang May average rainfall namin na at least 198.8 mm. So tingnan natin mga folks dahil last month nakahabol pa na nalagpasan yung month of April na lumagpas pa ng mahigit sa 25 millimeters ang April average rainfall namin. Nahigitan pa, tumabot pa ng halos 40 millimeters mahigit o 49.2 millimeters na lagpas-lagpas pa sa pinaka-average rainfall namin ng mga nakarang taon last month. So, nabigla po tayo doon. Akala ko tuluyang wala kaming ulan kahit isang beses for the month of April. So, nakahabol pa. Samantala, sa ating outside humidity ay 70% katamtaman po at mataas ang ating barometric pressure na 1,010 hectopascals instead dito since last hour. Pa-high tide pa lamang po o maximum ang ating sea level, may mahigit 1 hour pa para mag-maximum high tide po. At nanatiling kalmado po yung ating karagatan ha. Wala tayong masyadong malawakang swelling pero yung gale force winds ay posible pa rin magpatuloy-tuloy lalo na sa silangang parte ng bansa na kung saan malakas po ang easterly trade wind. So ingat na lamang po sa mga maliliit nating mangingisda, lalo na dyan sa may silangang parte ng bansa na medyo malakas pa rin ang bugso ng easterly trade wind. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:33 AM at nasang lulubog ito mamayang 6:13 PM at ang ating waxing crescent na po, 14% illuminated na po, kaka-moonrise pa lamang nito ngayong 8:33 AM. Ayan, nasa elevation of 26 degree na po. Pa-moonrise pa lamang siya pero lulubog ito mamayang gabi po at 10:08 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes ay magiging partly cloudy ang ating maghapon. Asahan pa rin ng mga localized thunderstorms pero ang chance daw ng pag-ulan sa amin sa Caloocan 10% lamang. So posibleng isolated ito lalo na mamayang hapon pag pumasok ang forecast ng localized thunderstorms. So sana naman para medyo ulan-ulinit, medyo magiging presko at hindi masyadong mainit. Bukas ng Biyernes, partly cloudy pa rin daw ang maghapon. Chance ng pag-ulan na natiling 10% din daw. So hanggang bukas daw, isolated lamang ang posibleng ulanin sa amin sa Caloocan at sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Highest and lowest temperature expected. Napakainit po ang highest temperature natin hanggang bukas ang Biyernes. Naglalaro, 37 degrees Celsius ang pinaka-highest. And lowest temperature expected naman naglalaro, 27 to 29 degrees Celsius. Kung titingnan naman natin sa short-term weather forecast natin hanggang this coming weekend until Sunday, ay manatiling partially cloudy tayo at may mga localized thunderstorms ang naka-forecast. Pero naglalaro naman starting Saturday and Sunday, naglalaro sa 35 degrees Celsius ang magiging highest air temperature. Well, tingnan natin. Sana mas mababa pa ang magiging temperatura natin dyan, mga folks.
Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po, maaliwalas ang buong bahagi ng Luzon. So, katamtaman at maaliwalas at maaraw ang ating maghapon. Buong bahagi ng Nolo Luzon, mapasentral man yan, kasama ng NCR, ilang parte ng South Luzon, maging sa may bandang Bicol region. However, kung titingnan natin sa pinaka sandwich color infrared, para makita natin kung may mga ilang bahagi na uulanin, well, halos wala po tayong nakikitaan na mga malawakang pag-ulan ngayon sa buong bahagi ng Luzon. So, yung forecast ng mga localized thunderstorms, magiging isolated lamang yan, lalo na sa Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon. So, be ready pa rin sa inyong mga payong, lalo na mamayang hapon, mga folks. Typically, ang hilagang silangan ng Luzon, especially sa biba ng Isabela hanggang Quezon Province, makakaranas din kayo ng mga biglang isolated rain showers dyan, dulot po ng localized thunderstorms. Kabilang na ang bahagi nga po ng Mindoro, lalo na sa may bandang Oriental Mindoro, at sa may bandang Bicol region naman ang Sorsogon, and the rest ng South Luzon naman, kasama na ang parte ng Panay Island North at Romblon area. Magiging maulan pa rin ang bahagi po ng Palawan at makikita natin dito sa satellite imagery, nakakaranas pa rin ng malawakang ulan ang bandang El Nido, Taytay, Dumaran hanggang San Vicente. Ganon din ang mararanasan ng mga taga Puerto Princesa, no, medyo magkakaroon ng intermittent light to moderate and some heavy rain showers sa may bandang Puerto Princesa. So ingat po, lalo na sa may dulo po ng Brooks Point, Batarasa at Balabac, makakaranas din kayo ng mga moderate and heavy rain showers. Dahil kung titingnan natin sa heavy rain potential, mataas po ang cluster ng heavy rain sa inyo, lalo na dyan sa may bandang Puerto Princesa at sa dulo ng Brooks Point, Batarasa at Balabac. So mag-iingat po ang lahat dyan, mga folks. At mula sa may bandang west portion ng Visayas hanggang eastern Visayas, katamtaman na lagay ng panahon, may mga ilang parte tumusikaw di pong umiira sa Iloilo. Mula Bacolod naman ng Negros sa Occidental, pababa na yan ang bandang Candoni, Sipala, yan, magiging parte ito sa musikaw di kayo dyan, kasama na ang bandang Negros Oriental ng Tanhay, Dumaguete at Isla ng Siquijor. Magkakaroon din kayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorm po dyan. Dahil medyo nagkakaroon ng part dito, muslikaw din umiiral dyan. Kabilang na ang Cebu City, na napabalita ko yata, sinuspindi daw ang governor ng Cebu City. Si Gwen Garcia ata, yung governor dyan ng Cebu City. So sinuspindi daw ng ombudsman. So hindi natin alam kung ano ang ikinasuumano sa kanya. Hopefully maayos na po yung problema sa Cebu City dahil magkakaroon ng problema ang kalakalan sa Cebu dahil isa rin yan sa Cebu City na parang Metro Manila. Samantala, ang bahagi nga po ng katimugan dito, magiging part dito muslikaw di tayo, so asahan din ng mga isolated showers and localized thunderstorms especially sa hapon o sa gabi. Katamtama naman ang parte ng dyan sa area ng Mandaue, pataas na yan ng Tabogon at hanggang sa may bandang Daang Bantayan. Bagamat isolated rain showers, nakataas at least 40 to 60% chance sa ulanin. So, okay lang yan dahil pagka nagkaroon ng isolated rain showers, makokontrol po ang sobrang init. Kabilang na ang parte ng Bohol, nakatamtaman din na ng lagay na panahon, parte ito Muslikaw di rin, and the rest ng Leyte at Eastern Samar region. Part dito sa Muslikaw di na mga iiral, pero may mga hindi inaasahang isolated rain showers lalo na sa may bandang Southern Leyte at Bohol. So medyo ready pa rin sa inyong mga pananggalang. Hindi lang sa tinding sikat ng araw ngayong umaga, kundi sa biglang isolated rain showers din pagsapit po mamayang tanghali o papasok ng hapon po yan. Dahil medyo makapal pong ulap dyan sa may bandang Southern Leyte mula Baybay, Mahapilag, pababa na yan ang bandang San Francisco. So medyo prepare pa rin sa inyong payong just in case. Sa Mindanao naman, mula dito sa Zamboanga Peninsula, parte to sa Musikaw di pa rin umiiral sa may bandang Dipolog hanggang Sindangan. And the rest ng Zamboanga del Norte ay katamtaman na lagyan panahon, kabilang na ang Zamboanga Sibugay na magiging part dito sa Musikaw di ang iiral. So expected din ng mga isolated rain showers, mga ilang light to moderate at ilang cluster na heavy rain na hindi naman tumatagal ng more than 1 hour na heavy rain. Babugso lamang ang ulan nito lalo na sa isla ng Basilan at Holo-Sulu. At the rest naman ng mula dito sa miba ng Lanao del Norte, kasama na ang buong Sorsogon area, Davao Region, maaliwalas at maaraw tayong yan, pero maya-maya ay asahan na naman ang paparating na moderate and heavy rain showers dahil nga po sa outer remnant nitong si 99W. Yung malawakan po sa may bandang silangan na ito ng Mindanao na kung saan may cluster po ng mga moderate and heavy rain showers,
na maya-maya ay magpapaulan sa buong silangan ng Visayas at Mindanao. Bunsod yan ng remnant ni 99W, kaya be ready sa inyong mga payong at expected na biglaang moderate and heavy rain showers. Na sa ngayon, medyo maaraw muna kayo dyan, lalo na sa silangang bahagi ng Davao, ng Mindanao. Kabilang na ang Surigao del Norte, the rest ng Caraga area, Agusan del Sur, and the rest ng Davao region, especially ng bandang Davao de Oro sa Compostela Valley, pababa na yan ng Governor Generoso. Pero maya-maya, expected, bigla kayo makakaranas ng biglang maulap na himpapulin at bigla-bigla na lamang bubuhos ang moderate and heavy rain showers po. Bunsod pa rin ang tuloy-tuloy na dito sa may bandang silangan ng Baybayin na surface trap, dala nga po ng remnants ni 99W. So be prepared pa rin po anytime maghapon at lalo na sa mga payong dahil asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan. Asahan din ang naka-forecast sa inyo na uulanin despite na magiging maaraw sa bahagi nga po ng General Santos City at sa dulo ng Davao Occidental hanggang Sarangani. Bagamat mas maaraw ngayon sa inyo, fairly weather, maya-maya ay mataas din ang forecast sa inyo dyan. At least 50 to 60% chance daw kayo na uulanin. Well, maaaring epekto yan ng near equatorial trough. Bunsod pa rin ng medyo may lumalapit pa rin na near equatorial trough dyan. Yung intertropical convergence zone, medyo kumakalma at na medyo malayo. Mula rito yan sa may bandang Palau Island hanggang sa may bandang southwest ng Guam. Medyo nandiyan po yung concentration ng intertropical convergence zone na kung saan nakapwesto ang dalawang binabatayang invest na si 99W at 90W na parehong walang pinagbago o nanatiling napakalitan tsansa naman ng paglakas nito na magiging isang aktibong bagyo. Sa ngayon, katamtaman at medyo fairly weather sa halos buong bansa, nagkakaroon lamang ng mga ilang isolated rain showers pagsapit po ng hapon o gabi. So sa parte ng Luzon, kung uulanin tayo dyan, kabilang ng Metro Manila, medyo wala tayong magiging komento kung sakali para lang makontrol ang sobrang init na mararamdaman na naman natin ngayong tanghali. So mula sa ating computer generated tropical cyclone sector, itong si 99W, actually kahapon pa ito ng hapon, tinanggal na ni Pag-asa sa listahan nila na bilang isang minabantayang low pressure area. Dahil halos mahigit pa 48 hours na po kasi, o actually 50 hour na po, ay wala pong pinagbago itong si 99W. So ibig sabihin lang talaga nito ay aalisin din talaga to at hindi ito maikukonsidera na magiging aktibong bagyo. Pero dahil sa nanatiling nagkakaroon pa rin siya ng mga ilang remnants dito, yan, at may mga ilang pamumuo pa rin ng cluster ng kaulapan, kaya nanatili siyang active sa aking tropical cyclone sector. Kaya pag may nagsasabi sa aking Facebook page na inalis na ni Pag-asa, well, decision po kasi yan ni Pag-asa as official. Pero dahil real-time basis po tayo, real-time po nating binabantayan ang galaw ng isang low pressure o anumang bagyo, ay hindi talaga magkakapareho kami ni Pag-asa. Kung si Pag-asa maaga nilang inalis yan, well, dito sa aking tropical cyclone sector monitoring, makikita ninyo naman ay nanatili pa rin siyang aktibo. Ibig sabihin, hindi pa totally inaalis o dissipated si 99W. Pero sinasabi na nga muna na under dissipation procedure na siya. Kasi nga po, more than 48 hours na nga po siya na nanatiling walang pinagbago nga po. So, i-consider na natin yan na madidissolve yan anytime. However, inaantay lamang natin siya na tanggalin sa ating listahan ng ating tropical cyclone sector. Dahil nga po may mga senaryo kasi na kung kailan mahinang-mahina na siya, nataon naman na tumungtong siya sa pinakamainit na temperatura, yung karagatan dyan na tungtong siya sa pinaka-sea surface temperature na umabot ng 30 to 31 degrees Celsius, biglang nagkaroon ng rapid intensification. So magugulat tayo, minsan mabubulagan na lang tayo, biglang lumakas po ang inaasahan nating na-dissolve na isang low pressure area. Biglang naging isang aktibong low pressure area. So may mga grace period po talaga na binabantayan ang tropical cyclone sector. Despite na tinatanggal na yan ng mga iba't ibang weather agencies. So hindi talaga 100% pa nating masasabing tunaw na hanggat aktibo po siya sa ating tropical cyclone sector. Ganon din si 90W. Ayan, si 90W. Active pa siya sa ating tropical cyclone sector. Despite na sinasabi na rin natin under dissipation o dissolve na rin yan, expected ay under monitoring pa rin siya hanggat nandyan pa rin siya sa ating tropical cyclone sector. So, ibig sabihin lamang may mga ilang chances pa kasi na pwedeng lumakas yan anytime o magkaroon ng rapid intensification. Dahil malawak pa rin yung kaulapan nilang dalawa sa paligid nila. Napakalawak pa rin yung mga kaulapan nilang dalawa. Kaya hindi pa rin talaga ni-ruled out ng ating system
na tanggalin yan sa ngayon. Maituturing na lang talaga nating official kung talagang totally tinanggal na yan sa aking tropical cyclone sector monitoring. Yan o. However, wala naman siyang ipinapakita na forecast and symbols ng dalawang ito. So, under dissipation o under dissolve pa rin siya anytime ng dalawang ito. So, okay lamang po kung maagang tinanggal yan kahapon ni Pag-asa. At wala namang itinaas yung mga iba't ibang weather agencies gaya na lamang ng Joint Typhoon Weather Center at ni Japan Meteorological Agency. Wala kayo nakita na nagtaas sila, di ba? Bukod tanging si Pag-asa lamang. So, ibig sabihin lamang hindi talaga nagkakapare-pareho yan yung mga forecast analysis. So, pag sinabing tinanggal ni Pag-asa, di tinanggal po nila. Wala tayong magagawa. Yun po ang kanilang decision kasi. However, itong lumalabas sa akin tropical cyclone sector, hindi ko po makokontrol yan dahil automatic kasi yan at napaka-dynamic nitong webpage ko na ito. Hindi ko po makokontrol, hindi ko po maaalis yan. Hanggat sinasabi ng aking tropical cyclone sector na minomonitor ko pa siya, wala po tayong magagawa at nandyan pa rin yan at nakalitaw sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Wala po ako magagawa talaga dyan mga folks. Automatic na lang aalisin yan kapag nag-decide na talaga yung ating TC sector na tanggalin yan sa ating webpage listing. Yan o, aktibo pa rin talaga siya. Maging sa pinaka-floater o, satellite view, kitang-kita at tinututukan pa rin ng satellite ang dalawang invest na ito. Ibig sabihin lamang yan, hindi pa talaga totally inaalis. Ito mismo, mga kuha yan, galing mismo sa satellite image eh. So kung totaling tinanggal talaga yan, bakit ang satellite sa outer space nakatutok pa rin sa dalawang low pressure area na ito? Di ba? Kung talagang nalusaw na talaga sila. So yun naman po, hanggat nandyan yan ay patuloy pa rin nating babantayan yan. At makikita naman natin sa pinaka-floater ng dalawang ito, lalo na si 99W, medyo may mga ilang may mga low convection pa siya dito, no? At nagkakaroon siya ulit ng cluster at magdadala po yan ng malawakang pag-ulan dito sa may bandang silangang parte nga po ng Visayas at Mindanao. So be ready po sa pag-ulan. Si 90W naman, although napaka-disorganized niya, pero nakikitaan natin na may mga wrapping pa siya, may mga cloud wrapping cluster pa rin siyang nakikitaan, kaya tuloy-tuloy lamang ang pagbabantay sa dalawang ito. However, kung pagbabasa naman natin ng Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa significant development ng dalawang ito, yan, so kung mapapansin niyo po ay wala sila sa ating West Pacific Basin, sa ating formation probability in real time. Wala. Ibig sabihin, wala siya sa listahan. However, makikita naman natin sa kanilang mga probabilities, gaya na lang ng convergence and divergence, ay nasa under possibility development para ang dalawang ito. Ayan, medyo slightly possibility of favorable development. Sa kanyang vorticity naman, may mga minor pa rin. So at least invest to moderate pa rin ang nakikitaan natin sa dalawang ito. Ito po si 99W at ito naman si 90W. So at least mga naglalaro sa observe to invest pa rin ang dalawang ito. Kaya natili pa rin siyang aktibo sa ating tropical cyclone sector. Yan, ganun din naman na pinapakita ng Climate Prediction Center. Ayan, may mga 20% probability talaga na posibleng may mabuo. However, sa ating global spectral model, natili pa rin napakahina at napaka-disorganized pa rin ng dalawang ito. Halos wala lang. Yan. Remnants lang ang pinapakita nito ng ating global spectral model, courtesy of Japan Meteorological Agency at Pag-asa. Yan. Ayan, for May, hanggang May 6 to May 7 na po yung forecast nito. Ayan, wala tayong nakikitaan na lumalakas siya. Ganon din sa ating mean sea level pressure, 1,008 hectopascals lang talaga ang pinapakita dito. So, malabo talaga lumakas pa ang dalawang ito as of now. At dahil yung C99W, more than 48 hour na itong binabantay na hindi nagkaroon ng pagbabago, kaya talagang tinanggal na kaagad yan ay Pag-asa. Pero sa ating mga computer models ng GFS, aktibo pa rin itong C90W. Ayan, kumikilos pa hilagang kaluran pa rin. Extended forecast nito hanggang May 8, 2025 po yan. Kay NAVGEM naman, ganun din ang pinapakita. Pero dito, medyo alanganin yung forecast na kay 90W. Yun, halos wala. Kay SMWF naman ay natiling kalmado rin ang kanyang forecast at halos hindi nakikitaan ang dalawang invest
ni 90 at 99W. Kaya makikita natin hindi pa talaga nagtatali yung mga forecast nito. Kaya hindi talaga natin pwedeng sabihin na magiging malakas na bagyo, lalo na itong si 99W na may mga kinapakalat kagad ng mga ibang weather vloggers na magiging typhoon category pa nga daw. Wag po tayong ganon kasi nagkadudulot po ng medyo pananakot po sa mga kababayan natin. Siguro din po muna natin kung magiging aktibo ba yan yung kanyang genesis, yung tropical cyclone genesis. Kaya yung mga iba't ibang mga weather agencies gaya na lamang ni ECMWF, which is meron nga tayong ginagawang program dyan. Kagaya na lamang nito yung ating tropical storm probabilities, galing mismo ang data na yan kay ECMWF. For weekly forecast nila ito. Ayan, pinapakita naman dito kasi, 'di ba? Let's say yung huling record, April 28 po 'yan, yun yung Monday kasi every Monday po kasi ito nare-release. Ibig sabihin ito po yung weekly storm probabilities. Weekly mean tropical cyclone strike probability. Again, ito ay hindi ginagamit para sa pagmo-monitor ng paglakas ng bagyo. Ito ay ginagamit for strike probability kapag ang isang binamantayang invest ay maging isang aktibong low pressure area na o maging tropical cyclone na. Pinapakitaan lang naman ito dito sa ating tropical cyclone probabilities, yung extended range forecast para sa kanyang tropical cyclone strike probability. Sinasabi lang nito na kapag naging tropical depression itong si 99W or 90W, ito po yung magiging strike probability niya. Ganun pong ibig sabihin yan. So, halimbawa, naging tropical depression itong si 99W, ayan, napapaliwanag ko po uli Ibig sabihin, ang tsansa na maapektuhan ang area na ito within 300 km range, yung radius na yan, yung kulay light blue na yan, ay 60 to 70% ang tsansa. Ibig sabihin, malaki ang tsansa na maapektuhan ng tropical depression. Halimbawa lang naging tropical depression si 99W. So, pag naging tropical depression si 99W, ang inaasahang strike probability sa kanya ay 60 to 70%. Maapektuhan ng bagyong ito ang eastern part ng Visayas, yan, Eastern Samar, ilang bahagi sa Caraga at Surigao del Norte. Ganun po yan. And then, 1 week po kasi yan. Every 12 hours po ang strike probability niyan. Ibig sabihin, kumikilos yan pa west-northwestward and then lalabas daw dito. Yan ang magiging galaw niya base dito sa strike probability. So, habang nandito pa yung unan niyang forecast, ibig sabihin, ang light green nito ay 50 to 60% maapektuhan ng tropical depression ang bahagi nga po ng Southern Luzon, Central Visayas, kasama na ang buong bahagi ng Mindanao, Northern Mindanao, at kasama na rin ang bandang Bukidnon. Pero mas apektado pa rin ito yung Surigao del Norte, yan, sakop ng green na yan. Yan pong ibig sabihin yan. And then, yung light green na ito, 40 to 50% naman na maapektuhan ang kasama ang Metro Manila, Bicol Region, yan, Mindoro, yan, west portion ng Visayas. Yan ang ibig sabihin po niyan. So, pag naging tropical depression ito, halimbawa ang Metro Manila, nasa 40 to 50% chance na maapektuhan ang Metro Manila ng low pressure area nito. So, medyo mababa. So, malamang makakaranas na medyo makulimlim ang parte ng Metro Manila. Pero hindi pa ganun katindi dahil sinasabi nga po, yung strike probability 40 to 50% lang, mababa lang o alanganin. Pero 'di ba ang bagyo gumagalaw siya? Ano ba? For the next 6 to 12 hour period, nandito na 'yan. And then for the next 24 hours halimbawa, nandito na 'yan sa may bandang Eastern Visayas. Ibig sabihin itong probability na to, gagalaw din yan. So, kung halimbawa lang, mabot ng 1 week, dyan sa may bandang Eastern Visayas ng Karagatan, then pumasok na po yung May 5 to May 12, yung range nito, May 5 to May 12 po ito. Ito po yung timetable niya, yan Yan. Para na-educate ko na rin kayo kasi hindi na ipapaliwanag ito ng mga weather vloggers. Ayan, my time, 168 hours to 236 hours. Ibig sabihin yan, between May 5 po yan, hanggang May 12 po. Yung magiging probability forecast nito. So, makikita natin dito, bigla itong sasabog, ibig sabihin, ay expected natin lalabas dito sa may bandang Mindoro. Pero makikita natin, medyo, pinapakitaan nito, medyo lilihis naman siya. See? Nag-iba po yung track niya.
Pero yung strike probability, yung maapektuhang lugar ay kitang-kita naman po dito. Yan, yung yellow na yan, 30 to 40% na maapektuhan ang extreme nodal Luzon. At mas mababa naman ng 20 to 30% naman kasama ang Metro Manila at Bicol region. At mas mababa na maapektuhan naman ang parte ng Visayas, lalo na sa may Mindanao, 5 to 10% lamang. Ibig sabihin yan ay mukhang humihina po yung bagyo o yung low pressure area o siguro, from tropical depression, bigla itong humina, naging low pressure area na lamang. Ganun pong ibig sabihin yan. Ibig sabihin lamang yan, sa loob ng 1 week, ay mukhang hindi lumalakas yung tropical depression. Halimbawa, naging tropical depression si 99W, and then, habang tumatagal, naging low pressure uli siya. Ganun po ibig sabihin nun. Hindi siya naging tropical storm, ganyan, so humina. And then, kapag nagtuloy-tuloy po yung forecast for the next week, between May 12 to May 19, ay makikita po dito sa strike probability natin, lalo itong humina. Ayan. So, halos, napakaliit na lamang. 5 to 10% na lamang maapektuhan ng halos buong bansa at 10 to 20% na lang maapektuhan ng ilang bahagi ng extreme nodal Luzon at ilang bahagi sa silangan ng Visayas at Mindanao. So, makikita niyo po yung probability at nakikita kagad natin yung mangyayari kung naging tropical depression itong si 99W. Ganon po ang simpleng paliwanag dyan. Kaya may nagpo-post kasi na ito ginagamit nila na itong strike probability, ginagamit nila ito for tropical cyclone forecast na sinasabi nila, 60 to 70% magiging mas malakas na bagyo. Hindi po, mali po yun. Strike probability po yan. Huwag ito yung gagamitin ninyo. Strike probability po yan, yung maapektuhang area kapag ka naging isang aktibong low pressure area o naging tropical cyclone ng anumang binabantayan natin na low pressure na nandito nga po, which is si 99W. Kaya lang, sa ngayon kasi hindi naman siya nagkaroon ng improved condition, hindi naman siya naging tropical depression. At dahil hindi po siya naging tropical depression, ay mababaliwala po yung forecast na ito. Yan, wag niyo pong gagamitin yan dahil hindi naman siya naging tropical depression eh. So, walang significant na magiging maapektuhan po ang Pilipinas dahil hindi naman siya naging tropical depression. Ganyan po ang paggamit dito. Wag niyo pong gagamitin ito sa na sinasabi, magiging mataas ang chance niya, 60%, magiging typhoon category siya, magiging ganon. Mali po. Aralin nyo po maigi, basahin nyo po maigi yung description muna. Nakalagay naman dyan is weekly mean tropical cyclone strike probability. Hindi naman sinabing tropical cyclone development eh. Wala namang sinabing ganun eh. Strike probability po yan, yung maapektuhang lugar. Very important ito sa mga, lalo na sa National Disaster Coordinating Council, yung NDRRMC. Dito, yan, pwede nilang gamitin yan. Kapag ka naging bagyo pala itong C99W, halimbawa, naging unang bagyo natin ito, ito yung posibleng mangyari. O di aalertuhan agad nila yung mga local natin sa may bandang Southeastern Visayas, Eastern Visayas at Surigao region. Dahil dyan ay medyo mataas yung probability na maapektuhan ng bagyo. So, yun po ang purpose niyan. Yan po ang purpose niyan. So, yun po pinakapaliwanag kasi may mga nagtatanong pa rin marami pa rin nagdedebunk na ito daw ay ginagamit sa pag-monitor ng paglakas ng bagyo. Hindi po. Mali po yan. So again, ay mula rito, wala tayong inaasahan na paglakas pa rin itong si 99W, pero si 90W, base na rin sa ilang pinapakitaan na computer models, itong si 90W, ay magiging aktibong low pressure area, pero ito'y kumikilos pa hilagang kanluran na malayo naman sa bansa. Pero may tsansa napapasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan. Kaya lang hindi nga po sila magkakatugma, kaya napakaliit talaga ng tsansa na magiging agresibong bagyo rin itong si 90W. So wala rin tayong nakikitaan dito sa ating West Pacific Basin. So yun po ang pinaka-explanation yan mga pogsa. Sana maintindihan na natin, lalo na sa mga weather vloggers, hindi nila na ipapaliwanag maigit, nagkakandalito-lito tuloy mga kababayan natin. So, paano ngayon yan? Yung mga nagsasabi magiging typhoon category pa itong C99W, o ngayon, wala po kayo napala, wala kayong nakitaan na lumakas po yung C90W. Sasabihin, ay nalusaw kasi. Hindi po. Kasi nga po, on the first place, hindi talaga natin nakitaan pa na lalakas yan. At under dissipation, observation nga po siya. 3 days ago, sinabi ko na po yan. Under dissipation, progress pa rin itong C99W. Kaya hindi talaga natin pwedeng sabihin, sa susunod na mga araw magiging typhoon category yan. Sa susunod na mga 48-hour period ay magiging
tropical storm yan. Hindi po. Wala po tayong ganyang sinasabi para at least ma-guide natin yung mga kababayan natin dahil kawawa naman po kung hindi tayo nagbibigay ng magandang ulat sa kanila, kawawa naman lalo na yung mga bumabiyahe. Ang inyong lingkod dati naging isang naging ahente, kaya alam ko po yung pakiramdam ng bumabiyahe na napakalayo tapos makaka-receive kayo ng maling impormasyon, kakanselin mo ngayon yung biyahe mo dahil akala mo nga naman magiging bagyo, yung pala hindi pa pala. So kawawa naman po. Samantala, medyo magpahapiaw tayo ng report para sa ating climatological records for the month of April since natapos na nga po yung month of April. Tingnan po natin yung monthly summary. Base sa aking weather station sa Caloocan, ito po yung month of April. Ayan. So natapos na po hanggang 30. Mapapansin natin, nag-start po tayo na nakaramdam ng grabing init starting April 9 po yan. Umabot na kami sa 35.5 degrees Celsius. And then all the way, tuloy-tuloy na po yan hanggang last day ng April, tuloy-tuloy na tayo nakaramdam ng grabing alinsangan. At kitang-kita naman natin sa color nito sa ating data sheet. Ayan o. So, naramdaman kaagad natin yung grabing alinsangan, yung ating hot dry season starting April 9 na po yan. Tuloy-tuloy yan. At kung i-compare natin last year, yung total o average at high temperatures na sa amin sa Caloocan, makikitang pinakamataas na naitala sa amin ay 37.1 degrees Celsius. So bumaba po siya. Hindi gaya nung last 2024 na umabot ng 39 degrees Celsius na pinakamataas na naitala namin sa nakalipas na 8 taon. Pinakamataas na naitala namin yan. Mapapansin ninyo for the last year, from 2024 hanggang 2019 ay yung 2024 lamang ang nakaramdam kami o nakaranas kami ng 39 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura sa kasaysayan namin sa Caloocan. At buti naman mababa siya nitong April. At halos kapantay lamang niyan noong year 2023, 2020 at 2019. So yun po yung kagandahan niyan. Buti naman mababa siya. Ngayon, pagpasok naman ng May, kung mapapansin natin, yung mga highest temperature sa amin sa Caloocan, naglalaro lamang 37.5 hanggang 38 halos na degrees Celsius ang pinaka-highest. Base dito, ang huling naging highest temperature namin nung for the month of May, 38.4 degrees Celsius, pero nitong huling year 2020 pa po. Yung average high temperature sa amin ng month of May ay last year, 35.3 degrees Celsius. Yan, hanggang 36 degrees Celsius. So, tingnan natin kung ganyan pa rin kataas yung ating average and high average temperatures natin. So, ibig sabihin yan mga folks, hindi pa rin tayo makakaramdam ng medyo presko. Patuloy pa rin tayo makakaramdam ng very high, humid at high temperature po. At mula naman sa pinaka-total rainfall for the month of April, nakatotal kami 51.9 mm ang total rainfall. Mas mataas ito. Hindi gaya last year na 0.3 mm lamang. So halos wala kaming naging pag-ulan last year. Pero ngayong taon, medyo naging good news dahil nakaranas kami ng 51.9 mm. Pero natiling at least moderate ito, hindi kagaya ng mga nakaraang year 2023 na grabe ang naging pag-ulan. Malamang dulot ito dahil may mga na-develop po kasi na bagyo noong 2023 noong April. Ganon din nung last 2022, nagkaroon din ng bagyo tayo niyan nung April, kaya nagkaroon ng malawakang ulan kaagad sa amin nung nakaraang 2022 to 2023. Pero last year, 2024, wala kami, halos totally wala kaming naging pag-ulan last year. At nitong last April naman, ay at least pumasok muli, nagkaroon tayo ng pahabol pa o humabol pa na 51.9 mm rainfall. So sa pinaka-positioning natin, kung papasok na ba ang habagat season, well, kung mapapansin natin, ay pagpasok po ng May, natili pa rin medyo easterlies pa rin ang iiral sa atin. And then, pagkatapos na po ng May, medyo magpaparamdam na dyan yung ilang southwesterly trade wind na. Kaya nitong 2023, mayroong south agad, west-southwest, southeast. So, unti-unti, mga katapusan ng May, nagbabago na po yung galaw ng hangin natin dyan. Nagiging east, then south-southeast na, then west-southwest na. And then southwest po, pagpasok na yan ng bandang June.
So mga May, mga unang first week to second week, nasa bandang east pa yan. And then biglang sa southeast, yan. Yan. So medyo may mga easterlies pa rin tayo niyan. So patuloy pa rin tayo na medyo makakaramdam ng alinsangan sa ulang linggo hanggang 2 linggo po yan ng May. And then mga by the mid of May hanggang katapusan, dyan na unti-unti magpapalit na o magbabago na yung galaw ng hangin natin dyan. Mapapansin natin dito sa ating pinaka-dominant wind direction ay dito nag-aalanganin na yung galaw ng hangin natin hanggang sa pumasok na po yung southwest southwesterly wind flow. Yan. Then pagpasok po ng Diyo, mapapansin niyo southwest na, sa southwest na. So mapapansin niyo po yan. So may mga medyo alanganin pa yan. So malinaw yan mga folks ha, at makikita natin ay last year easterlies pa rin ang umiira sa atin. Ayun, oh. So expected ngayong taon by the month of May ay ganun din ang maranasan pa rin natin. Patuloy pa rin tayo makakaramdam ng easterlies kasi mga ilang nakaraang taon maaga siyang nagkaroon ng habagat. Pero last year hanggang ngayong taon ay expected easterlies pa rin ang mararamdaman natin ngayon. At kitang-kita naman natin dito sa pinaka historical ng dominant wind direction po. Pero at least dito crucial niya na unti-unting magpapalit na po yung ating klima. So be ready na lamang mga folks. At sa ating ulat lindol, well, kaninang alas 6 nagkaroon ng at least medyo moderate, malakas-lakas na pagyanig ito. Eksakto ito, base sa aking seismometer. Mga 6:17 o 6:16 AM, nagkaroon tayo ng malakas na pagyanig. So tulog ang inyong lingkod niyan, pero kung titingnan natin sa data feed ni PBOX kaninang umaga, mga bandang alas 6, ayun, 6:15 nagkaroon ng magnitude 4.4 na may lalim na 12 km depth sa may bandang southeast ng Dinapigue, Isabela po yan. So naramdaman ng aking seismometer kanina sa Caloocan. Yan. So nagkaroon kaagad tayo ng tatlong magnitude 4 plus mula rito sa Isabela. Nagkaroon din sa may bandang municipality of Sarangani na naman na magnitude 4.4 na may lalim na 91 km depth. At kanina namang hating gabi, 12:08 AM, nagkaroon din ng same magnitude 4.6 din na may mas malalim na 164 km depth. Diyan din sa may Sarangani, Davao Occidental pa rin. So nagkaroon kaagad tayo ng halos tatlo na magnitude 4 plus ngayong unang araw ng May 2025. Ang bilis kaagad na nadagdagan. At mula sa ating historical earthquakes, kung babalikan po natin, yung unang historical earthquakes natin, kung nakailang total na po yung ating April. Kung di nagkakamali, mga 929 po ito. Dinoble check po yung kagabi bago mag-12 ng hating gabi. Yan. Yes, 929 nga po ang naging total earthquakes natin for the month of April 2025. So hindi nga siya umabot ng 1,000. 896 dito is sa magnitude 2.0 pataas at 24 sa magnitude 4.0 pataas, 8 sa magnitude 5.0 at isang magnitude 6.0. Yan po yung total earthquakes natin for the month of April. Kung ikukumpara natin for last of March, ay naging marami po yung month of April kumpara nung last March. Bagamat mas marami yung naging total earthquakes, 973 last March, kaya lang konti lang yung magnitude 5.0, tatlo lang, at walang naitalang magnitude 6.0. So may tuturing pa rin nating mas malakas ang naging pagyanig natin for the month of April compare nung mga nakaraang buwan. Dahil nagkaroon tayo ng 8 magnitude 5.0 at isang magnitude 6. Ipapost natin yan sa Facebook page para sa ating monthly earthquake report. So sa gusto malaman kung ilan na ang total earthquakes natin starting January hanggang April, o isama na natin yung unang araw ng May. Ang total earthquakes natin nasa 4,698 na po ang total earthquakes natin. So yung total magnitude 5.0 na natin since January, 30 na po, at dalawang magnitude 6.0. So far ay mula January hanggang ngayong May, wala pa naman tayong naitalang kahit isang magnitude 7.0. Mapapansin natin, nangunguna sa may pinakamaraming lindol, ang parte pa rin ng Mindanao, 1,782 ang total earthquakes dyan, kaya mas ingat pa rin tayo sa mga kababayan natin sa Kamindanawan.
Pumapangalawa sa may pinakamarami ang parte ng Visayas, 1,387 earthquakes. At pumangatlo sa may pinakamarami ang Extreme Nodo Luzon, 770 total earthquakes. Kasama na yan ang bahagi ng isla ng yan sa isla ng Ilocos at Babuyan Island. Kasama na yan, 770 total earthquakes. At pumapang-apat sa may pinakamarami ang kasama ang Metro Manila at Central Luzon, 562 earthquakes. At pumapang-lima ang bandang Bicol Region o Southern Luzon, 173 total earthquakes. At pinaka-least ang dulong-dulo ng Batanes, Coop Island na may 17 total earthquakes lamang. So yan po yung pinaka-una nating report for this year, starting January hanggang unang araw ng May 2025. Maaaring i-post din natin yan sa ating Facebook page para magkaroon tayo ng kompletong report para sa ating monthly earthquake reports. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa unang araw ng May 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng May 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong araw. Well, unang araw pa lang naman na ito ng May. Expected pa rin ang tuloy-tuloy na alinsangan natin, dulot pa rin ang tuloy-tuloy na easterly trade winds. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa ating weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at maligayang araw ng manggagawa mga folks.